Itong kwento ng isang lalaki na bumaba sa dungeon ng Fort Santiago. Hindi siyang tanging bumaba. Ang Fort Santiago sa Intramuros itinayo noong 1593. Sa loob ng igit-400 taon, nagsilbing bilangguan, lugar ng tortura at lugar ng pagpatay. Noong World War II, daan-daang civilians at soldiers ang pinakulong doon ng Japanese. Marami ang hindi na lumabas. Si Marco, isang history buff, pumunta sa Fort Santiago para mag-tour. Nagpunta siya sa dungeon. Bumaba ng mag-isa. Malamig ang dungeon. May amoy ng luma at bato. Ang mga cell, malilit, masikip. Noong World War II, 10 tao ang sisingilin sa bawat isa. Habang nag-iikot si Marco, may narinig siyang boses. Mahina, parang lalaki, nagdarasal, sa wikang Tagalog. Nag-flash ang flashlight niya sa bawat cell. Isa-isa. Walang tao. Pero ang boses, narinig pa rin niya. Parang nasa loob ng pader. Nang lumingon si Marco, may nakita siya sa dulo. Isang lalaki. Nakalumang uniforme. Espanyol era. Hindi gumagalaw. Nakatingin sa kanya. Nag-flash ang flashlight niya sa mukha. Puti. Walang ekspresyon. Mata, bukas. Pero walang laman. Biglang may kamay. Humawak sa kanya braso. Sumigaw si Marco. Tumalon palabas ng cell. Tumakbo. Pataas ng hagdan. Patungo sa liwanag. Nang makarating siya sa labas, huminto siya. Huminga. Lumingon. Ang bantay, nandoon pa rin sa entrance. Nakatayo. Nakatingin. Hanggang sa dahan-dahan siyang naging bahagi ng dilim. Sinabi ni Marco sa tour guide ang nangyari. Ang bantay na naka-Spanish uniform, sabi niya. Palagi siyang nakikita ng mga turista. Pero wala kaming security guard na nakaganyang damit. Hanggang ngayon, may mga nagre-report ng parehong bantay. Tuwing hapon bago magsara. Hindi nagbabago ang damit. Hindi nagbabago ang mukha. Hindi nagbabago ang tingin. Kung pumunta ka ng Fort Santiago at bumaba ka sa dungeon, huwag kang mag-iisa. At pag may nakita kang bantay sa dulo, huwag siyang tingnan ng matagal. Abangan ang part 2, Lyceum of the Philippines.